po ako ng jeep na inovertaken ko at yung ulo ko po umampas po sa isang poste po ng Meralco. Mula po dito sa kanang tenga hanggang dito sa kaliwang tenga. Nabiyak po yan mga minamahal. Instant po na ikinamatay ko po yun dahil 1/4 na utak ko po ay natanggal. Ngunit ito po yung pinakamalalang nangyari dahil nung araw na yon, ang pagkaalam ko po natutulog lang ako. Ngunit grabe po ang nararamdaman ko mga minamahal. Sobrang init at sobrang sakit. Paggising ko po, nakita ko po talaga ang paligid ko. Puro apoy po siya mga minamahal. Napakalawak po, parang dagat po. Ngunit hindi po tubig ang laman, kundi asopre na kumukulo. Lava po, ganun po ang laman mga minamahal. Sa madaling salita, nasa impyerno po ako mga minamahal. Meron pong isang diablo na lumapit po sa akin. Pinapainom po niya ako ng alak. Ang sabi po sa akin, kung ano daw po yung mga nagawa kong bisyo dito sa mundo, kailangan gawin ko po sa impyerno. Pinapainom po ako ng alak. Ang alak po nila sa impyerno mga minamahal ay asopre po mga minamahal. Dahil sa ayaw ko pong inumin yung asopre na yon, andyan po na nilalati ko ako ng diablo at sinisipat po ako. Tuwing nilalati ko po ako ng diablo, andyan po na sumasama po yung mga laman ng katawan ko na yung lati ko ng diablo ay maraming tinik at maraming patalim. Napakaraming taong nasa impyerno. Dito ko po nakita yung mga babaeng pinaparusahan ito. Sila po yung mga nagtatrabaho po sa bahay aliwan mga minamahal. Ang parusa po ng diablo sa kanila, tinatali po ang mga paa at kamay nila na nakahiga mga minamahal. At yung mga diablo po, sinisibat po nila yung maselan. Meron pong ahas mga minamahal. Yung ahas na yon, may mga tinik din po yun. Pumapasok po siya doon sa maselan at lalabas sa bunganga mga minamahal. Ganun po nangyayari, wala pong tigil mga minamahal. Napakahirap paniwalaan mga minamahal. Ngunit, mga bata mga minamahal, 7 taon pataas. Kaya po pala may mga bata sa impyerno. Kasi, ito po yung mga mahilig manood po ng cartoons mga minamahal. Kasi yung mga palabas na cartoons po pala ay gawa po pala ng kaaway yun. Dahil yung pinapanood na cartoons mga minamahal, sila po yung mga nakita ko na nagpaparusa sa mga bata mga minamahal. Nakita ko po bawat parte ng katawan po ng mga bata, may mga lumalabas po na malalaking ipis mga minamahal. At hindi lang po yun, bawat butas ng mukha mga minamahal, andyan po na pinapasukan po ng mga uod mga minamahal. Pagtikitin nyo po yung 3 daliri nyo, ganun po katataba yung mga uod na pumapasok sa butas ng mukha mga minamahal. Naging bisyo ko po ang pagsasayaw mga minamahal. At sa impyerno po, andyan nga po na pinasayaw po ko. Meron po akong nakikitang isang tao, sumasayaw po siya. Yung sayaw po niya, kung tawagin moonwalk po. Maya-maya po, yung ginagaya kong sumasayaw ng moonwalk, humarap po siya sa akin. At doon po talaga ako, hindi makapaniwala mga minamahal sa nakita ko. Napahinto ako sa pagsasayaw. Dahil 100% mga minamahal, walang iba kundi si Michael Jackson po, yung ginagaya kong sumasayaw ng moonwalk sa impyerno. Yung sayaw po pala niya ay sayaw po pala ng diablo yon mga minamahal. Dahil nga po sa napahinto ako sumayaw, andyan po ulit ang walang tigil na pagparusa sa akin ng diablo. At sa galit po talaga ng diablo mga minamahal, andyan po na itinulak po ako. Napunta po ako dun sa asopre na kumukulo. Nilulubog po ako dun mga minamahal. Ngunit nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nung araw na yon mga minamahal na nasa impyerno ako, pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mama ko na kunin po yung picture ko at ipalehan sa ating minamahal ginagalang na mahal na pastor. Instant po, naguminawa ang pakiramdam ko na walang init at sakit na nararamdaman ko.
At nakita ko po, yung umahawak sa mga pako, 2 dyablo po. Hinihila nila ako pabalik sa impyerno. Ngunit ang pinagtataka ko po doon, bakit hindi nila ako mahila? Meron po akong nakitang isang napakalaking tao. Ang kasuotan po niya kulay puti. Napakaliwanag ang kanyang mukha, mga minamahal. Ang nakita ko na lamang po yung kamay po niya. Inabot po ako. Pag-abot po sa akin, mga minamahal, nagising po ulit ako at nasa ospital na po ako at binuhay po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Andyan na nagulat yung mga doktor. Paano daw po ako mabubuhay kasi 1/4 na utak na natanggal sa akin. Yun nga lang daw pong maputulan ng isang ugat sa ulo ay namamatay na po. Yun pa po kayang 1/4 na utak. Ngunit tunay na buhay na Diyos ang ating pinaglilingkuran, mga minamahal. At masasabi ko po, mga minamahal, na natili po ako sa ospital ng 2 buwan. Dahil 2 buwan po akong nakomatos, mga minamahal. Ngunit, sadyang kay buti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa una't panalangin lamang po ng ating minamahal at kinagalang na mahal na pastor, sa loob ng 2 buwan na komatos ako, ginising po ako tuluyan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. At lubos na pinupunit pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po talaga ako karapat-dapat, mga minamahal. Kinabagan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang walang hanggang kapurihan, pasasalamat, paglalawanati, pagdadakila at pagsamba ay para lang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kitang papupurihan, O Jesus, magpakailanman. O Jesus, magpakailanman. O Jesus, magpakailanman. O Jesus,